Our topic for today is how to resist temptation. Samahan niyo sa isang maikling panalangin. Panginoon, marami pong salamat sa hapong ito na yung binigay sa amin. Lord, ngayon po ay pag-aaralan namin, Panginoon, ng mga bagay patungkol sa mga tukso. At Lord, turuan mo kami, Panginoon, kung paano namin malalabanan ang mga tukso ng buhay, ang mga pagsubok ng buhay na dumarating sa bawat isa sa amin. Turuan mo kami, Panginoon. Ikaw po ang magsalita sa amin ngayong araw na ito. Panginoon, gabayan mo kami. Be our guest speaker for today. Teach us, O Lord. Guide us. Give us the wisdom, Panginoon, on how to combat, to resist the temptation. Marami pong salamat. Binabalik ko ang lahat ng kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Lord, mga kapatid. We're seated in the presence of the Lord. Amen. Amen. Now, balik tayo sa ating topic, mga kapatid. I will go back to our topic for today. Ang topic natin ay pinamagatang how to resist temptation. Marami sa atin ang natutukso. Marami sa atin ang nawawala sa tamang pag-iisip. Amen? So, minsan may nakita ko sa Facebook na isang babae. Ang sabi niya, this lady is working in the Middle East, and she's I could say relatively pretty and young, and everything is there. She took a picture of, na parang nakapost ko sa picture sa Facebook na, ang sabi niya, parang gusto niya sabihin, hindi ko matandaan mo exact word, pero parang gusto niya sabihin na kahit ganito ako, nagpakuha siya ng picture niya na, the picture is like, parang ganyan, pero kuha yung dito. So the picture is showing more on the cleavage of a lady. And sabi niya doon, kahit ganito ako, pero loyal ako. Diba? And the husband is not there. The husband, I know, is not living in the Middle East. So, nasa ibang bansa yung asawa, tapos siya nandito sa Middle East. At sinasabi niya na, kahit ganito ako, loyal ako. The problem with that, when I was reading that, the problem with that, Sister Cecil, is that you cannot say that you are strong all the time. Because you know what? You are not. Hindi ka strong. You cannot say you're loyal, and yet you are inviting the enemy to attack. Kaya nga sabi ng Lord sa Biblia, Lord, ang dapat na prayer natin is, Lord, do not put me to the test, do not put me into temptation, but deliver me from evil. Dapat ang panalangin mo sa Lord ganon. Not as if you are inviting the enemy, not as if you are inviting men, actually, wow, I like it. So magkakaroon ng interest. And the problem with that, the problem with the only one interest, who are inviting people na, okay, this is me, this is what I have. I'm not saying that okay, magsuot ng ganun, but I'm just referring this to this. I am correlating that picture to our topic for today. Hindi ko sinasabi ko kayo magsuot ng ganun kasi talaga namang, kumbaga fashion din yan. Minsan may mga ganyan pagkakataon talagang, diba? Hindi yung nasa okasyon ka na lahat sila nakaganon, tapos kung naman nakatrahin bold, ako pili ko kung pinaka-prinsesa. There are occasions and there are events. May mga pagkakataon talaga na medyo ipakita mo naman kung sino ka. Hindi naman talagang manang na manang ka na lahat, kaya naka-close neck na wala nakikita na sa'yo. You know what I mean? But going back to that picture, ang nakakatawa is, she is inviting men, and she's very young. Newly married, young, you're inviting people. You're inviting people to like you,
And you know what they say in the song? Everything started from hello. Ano kaya kanta niya, Sir Abby? Yung nagsimula lang sa isang hello. Ano sa kaya? Sabi niya, ano na yun? Hindi yun eh. Everything, but you know, may kantang ganun eh. Nagsimula lang sa hello. Kaya gusto nila, you know, nagsisimula lang sa hello, eh, daming friends sa Facebook, everybody's your friend. And even if they are not your friends actually, but people can comment and people can send you messages. That's the problem of the social media now. Wala ka ng privacy. Unless meron kang certain features sa Facebook na you can protect, you can guard your profile na hindi ka makakapag-send ng message. Pero I don't think there is. The problem with that, everybody can say hello. Everybody can say, ang ganda mo naman. But the problem, my topic for today is how to resist. How can you say you're loyal? Akala mo ba lahat ng mga naghiwalay? Akala mo ba yung mga nag-divorce at nag-annulment? Akala mo ba ang mga yan ay hindi nagsabing hindi sila loyal? Some of them, and most of them, all of them, na kinakasal, before they, kaya sabi ko, Brother Joel, bago ko magkapakasal, kapatid, kailangan mag-isipan mo mabuti yan. Baka mamaya, mahirap kasi mag-bitaw. Brother Joel, ang hirap pa. Alam ko, kapatid, mahirap yan. Kaya kung may magpapakasal, sorry. Pag magpapakasal, nahihirapan ako dyan kasi nakakatakot. Kung hindi naman kayo talaga, kaya maganda na rin sa tao yung huwag muna magpakasal. I-develop muna yung relationship. Kasi madali namang magpakasal. Di ba? Napakadali magpakasal. Kasi tama yun eh. Pag nakasal ka na, sakal ka na. Di ba? Siyempre, nasaan ka na ngayon? Dati-dati, carefree ka eh. Wala kang pakialam sa buhay mo, Sister Ellie. Nung dumating ka, hindi. Maghugas ka ng pinga at hindi. Mag-ayos ka at hindi, okay lang. But the moment na makasal ka na, you are bound by the contract you signed. Kaya the Philippines is one of the only countries in the world, and Vatican City, who is not allowing divorce. Annulment lang, ang hirap pa na, 300, 400, 500,000. Bago ka mahiwalay, ang hirap. Yun ay bayad mo na sa court. Paano yung asawa mo napipirma? Oo, nandiyan ka na sa UK, bago ko pirmahan ko, kailangan bigyan mo muna ako. Minsan may ganun pa. Kaya yung mga magpapakasal ulit, mag-isip-isip kayo. Baka mamaya akala nyo magpapakasal kayo sa esenyo. Minsan ang hirap. Kaya kung magpapakasal kayo, mahirap. Sabihin ko sa katabi kapatid, mahirap magpakasal. Eh, teka muna. Hindi ko naman sinasabi, hindi ko naman tinatakot yung mga single, ha? Hindi ko tinatakot. Kaya lang. Mga kapatid, ako naman yung sinasabi ko. Hindi ko sinasabi, pangit magpakasal. The problem with that is you don't know. Mahirap. Once that you have said, I do, God. Bro mo Sister Cecil, yung I do lang na yung dalawang word lang. Plus yung terma mo, my God, bound. Loyal ka na, dapat forever. All eyes on you na. Di ba? Hindi pa pwede. Kaya, nung makita ko itong babae, sabi ko itong babae, so this lady is inviting tragedy in her life. Because you're showing the world who you are. And the problem with that, Sister Miley, the moment you utter that word, I am strong, the enemy will attack you to prove that your word is really true. Yun minsan ang problema. Kaya minsan ayaw ko magsabi na maganda. Bakit susubukin ka doon? Mayaman ka. Naku, dami na akong utang. Di ba? Yung sasabihin mo maganda ang bahay mo, malaki ang bahay mo, ipupos mo sa Facebook, ang dami na akong utang. Minsan nga, sabi ni Sister Elena, hindi na 006 nag-a-appear sa Facebook sa phone mo, 074. Kaya, minsan, dumakit ako itong tao, sabi ko, this girl, this woman, who I know,
Not personally, but because I know where she's from. Because we live at the same town. I know where she's from. Kilala ko yung family niya. Pero this lady is inviting tragedy in her life. Naging pinaka ng problema sa buhay. I know yan. Tapos, yung mga lalaki, yung talking about Middle East. Naranasan ko sa Middle East, mag-jogging ako doon, nakashoot. Sinisunod ko ng mga tao. Lalaki ako, may bigote. Tumatakbo ko kanya, ay, totoo to. Nag-jogging ako sa Qatar sa Doha. Sinisipulan ako ng mga Arabo. Para sa kanila. Para akong, ganito pa lang, nararamdaman ng mga babae. My God! Lalo siguro naging babae ako kayo. Diba? Imagine mo lalaki. Ang dami pa nga namin, hindi lang naman ako. Siyempre lang kami. Pero sinisipulan ka na, you're talking about the Middle East. You are there. Parang isang karnido na talagang lalapay ka ng mga pirana. Tapos sabihin mo, loyal ka. No. The enemy will attack. The problem with that is how to resist temptation. Marami ang natutukso. Nalalo si David, di ba? After the war, Sister Ellen, pumunta sa Saint-Ore ng kanyang bahay. Habang siya nagmamasid, pagod na pagod siya sa gera, nagmamasid siya, day off niya, tapos na ang gera, tapos na natalo niya ng mga kalaban. Nandun siya sa ibabaw ng kanyang kaharian. And then, as he's glancing to the garden, there was a lady taking a bath. 36, 26, 36. Ngayon na, kahit na 36, 36. Malakas pa rin eh. Wala na yung 36, 36, 36. Di ba? 36, 46. Di ba? Ha? Yeah, pero may mga talaga, pag ganun. Ang lalo na yung mga, di ba? Yung mga tao na talaga ito, ang malaki talaga. Pag ganyan, pag ganyan. Ibig sabihin, nung makita ni King David na ang ganda ng babae, kaya yung ating mga mata, yung Brother Joy, this is very simple. Madaya. Minsan talagang aakitin ka. Actually, nadaya lang si Eva sa Mary because of the eyes. Nakita niya kumikinang-kinang yung, hindi naman masalas actually, but because of this topic, madaling makarelate. Actually, the apple. Lagi makitab, mapula. Kaya yung pula, ayaw ng red. Why I don't like red? Red is very seductive. Kaya kita mo mga lipstick, lagi na naka-red. O, umorder ko ng Avon Avon products. Red, malakas yan. Maganda yan. Dahil sinasabi ko lang, ayaw ko ng red because red is a seductive color. Madali na seduce ang mga tao. Pero actually, hindi naman talaga rosy lips. Minsan, ang dami naman mga, pero natakluman lang siya ng lipstick. Now, nakita ni King David yun, na maganda sino yung babae niyo? Bethsaida. Kaya minsan mag-iingat yung guys yung mga day off nyo. Mag-iingat kayo dyan. Kasi kita mga tao pag may trabaho, hindi kayo natutukso. Natutukso kayo pagka may day off. Kaya maganda sa kapal ng day off. Trabaho kayo magtrabaho. Paano ka natutukso? Kasi di ba lagi ang maniligaw sa'yo? Kailan ang day off mo, di ba? Sa alin, nakakarinig ka dito. Di ba? Itatanong lagi sa'yo, the first question that will be asked to you, para maintindihan ng ating mga kaibigang puti, is, when is your day off? Di ba? Ikaw naman, my day off is only Sunday. Oh. Okay, I'm available as well on Sunday. Di ba? Kaya mag-iingat. Kagaya ni King David, di ba? Tapos na yung gera, nagpapahinga na siya. Sa kanya nakita si Bethsaida at doon siya natutukso.
Kaya, minsan mag-iingat sa araw ng day off. Kaya maganda yun, wala ng mga day off na yan talaga. Kasi, trabaho. Kasi pag busy ka, wala kang panahon. Kita mo yung mga tumatandang dalaga. Kaya kung dalaga mga yan, walang day off yan. Bakit pinakot si Sister? Totoo yun. Walang panahon. Tapos nakaisip, ay, parang gano'n pala ako yun. Mamadali sila ngayon ng paghahanap. Kaya, mahirap din ang laging may day off. But now, mga kapatid, for the record, temptation is not a sin. Ang tukso ay hindi kasalanan. Kasi tukso ka eh. Oo, hindi kasalanan yun. The moment na maging kasalanan yung tukso na yan, is when you give in. Kasi lagi may tukso. Lagi namang may tukso sa buhay. Pero hindi naging kasalanan yan kapag hindi mo, ang masanas, kahit masanas yan, hindi yan problema. Malibang, agatin mo siya. The moment you bite that quote-unquote apple, for the purpose of our topic for today, doon naging kasalanan. But the apple itself is not a sin. Kasi naman, tukso ka eh. Kahit may tukso, pero the final decision is with you. Hindi mo kailangan kuhanin yung tukso kasi may decision ka naman. Binigyan ka ng Diyos ng kukote to make a decision for yourself. Kaya hindi pwede sabihin ni Eva na, ito kasi ahas na binigay mo dito eh. Pinagpasok-pasok mo pa dito sa Garden of Eden. Natuloy yung ahas din, tinukso ako. Di ba? Tapos sabi naman Adan, naman kasi babae ginawa mo sa akin. Binigyan mo pa ako ng babae, pero nagtukso. But actually, the problem is not the temptation itself. The problem is us. Kasi may mga problema na tayo rin lang naman ang gumagawa. Yun ang totoo. Actually, tayo rin ang pumayag. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na tukso. Amen? So, for the record, temptation is not a sin until you give in to it. Kahit manligaw pa na manligaw yan, kahit thoughtful pa yan, at maganda ang ngipin niya, pero talagang hindi ka magpapatukso, hindi ka matutukso. Amen? So let's tackle about the issue why we are being tested. Bakit ba tayo tinetest ng Lord? Ano ba ang purpose for the test? Bakit ba kailangan test pa tayo? Pwede namang hindi. Maraming tatanong, bakit ba pinadala ng Diyos yung ahas sa Garden of Eden? Samantalang kung wala naman sigurong ahas, at kung wala naman sigurong apple, doon sa Garden of Eden, di sana lahat ng mga tao, walang problema sa stress. Diba? Sister Ellen, actually, totoo yun eh. Isipin mo na lang, kung walang apple, walang problema ang daigdig, walang sakit. Kasi the Garden of Eden was designed so that no one will die. So that no one will acquire sickness or disease. Pero nagkasakit, nagkaroon ng kamatayan ng tao because of sin. And the reason for sin was because of this. So, our topic, bakit ba tayo tinetest ng Diyos? Basahin natin mga kapatid, James chapter 1, verse 2 to 4. Count it all joy, my brothers, when you meet trials of all kinds, for you know that the testing of your faith produces steadfastness, and let steadfastness have its full effect, that you may be perfect and complete, lacking of nothing. Sister Ellen, kaya pala tayo tinetest ng Diyos para lalo tayong tumibay. Yun ang dahilan kung bakit tayo tinetest ng Diyos. Para magkaroon tayo ng perfection. Para magkaroon tayo ng completion. Hindi buo. Paano mo sasabing full-fledged Christian or barrister ako? Wala na pala akong pinasang test. Di tatawanan lang ako ng mga tao. Hindi napasa yan. Malang galing yan, hindi nakapasa. Diba? May mga tao gano'n. Nag-aaral ng medicine, BS medicine, pero hindi nakapasa ng board. So, hindi siya doktor. Nag-take ng Bachelor of Law. Hindi naman nag-bar. Hindi ka lawyer. Kasi hindi ka nag-bar. Hindi ka board passer. Hindi ka bar passer. Kaya hindi ka matatawag na full-fledged lawyer o full-fledged doctor. Kailangan nakakapasa at isa sa mga pagsubok.
Yun ang dahilan kung bakit may temptation. Now, if you don't pass this temptation, then hindi ka karapat-dapat. Kaya gusto kong test. My God, ang hirap mag-test, ha? Pastor doon, second bar ko. 7 araw ko sa Hilton Hotel, kailangan nakasarado ako. Para lang focus talaga ako doon sa aking pag-aaral. Amen? Mahirap ang test. Pero kailangan. Amen? Pero yung sasabihin mo si Ellie na magpapakuha ka ng picture tapos buti sana kung may mga pagkakataon naman yung mga babae hindi naman sinasadya, di ba? Pero yung Diyos ko naman, spaghetti. Tapos talaga namang halata mo talagang walang saklot sa loob, talagang kitang-kita mo. Tapos magpapaganong ka, you are exposing yourself into a big trouble. And do not blame God for temptation that have arisen in you because you yourself invited it in the first place. Ikaw ang nag-imbita eh. Inopen mo yung door mo, pumasok ako. Kaya kami sa tamang kasabihan, sino ba may kasalanan? Langaw ba o ang sugat? It's a big question. It's a debatable argument. Kaya naman po yung langaw kasi nakabukas ang sugat. Kung may band-aid yan, hindi walang langaw. Are you there, mga kapatid? Nakukuha niyo ba yung ganung analogy? Nasa Middle East ka. Magreklamo ka, ni-rape ka. Bakit hindi ka ma-rape? Maliligo ka. Nakapalong ligo ka, naka-conditioner ka pa. Magpapahangin ka. Yung amoy mong mahalimuyak sa employer. Yung employer mo naman, siyempre, wala nga asawa. You understand? The problem sometimes, we have to. Kailangan ilagay mo naman sa ayos. Alam mo, wala kang asawa mo niya na may dapat. Pag-ingatan mo na sarili mo para hindi ka magawa ng masama. Pero kung talaga ikaw din naman nagiging dahilan, baka kaya dumapo ang langaw kasi nakabukas ng sugat. Ayun mga kapatid? Nakukuha niyo ba ang sinasabi ni Pastor Don? So, ang sinasabi rito is, count it all joy. Dapat daw maging masaya ka na may test ka. Pero wag ka mag-invite. Test strengthens us all. Without passing the test, we would not know how strong we are. Hindi mo alam, Sister El, kung gano'n ka kalakas kung hindi ka nakapasa ng test. Paano ka malalaman na, nakapasa ako yan. Baris ka na ako. Ba't ako hindi baris ka? You haven't passed the test. You failed. Sa University of Law, you failed twice, you're out. Hindi ka pa pwedeng lagi yung bagsak. Pass the test. May temptation yan. Yan ang sinasabi ng temptations. That is why it is said we must rejoice. Count it all joy that we meet trials and testing because it produces stability. Amen? Lalo kang titibay so that we become perfect and complete. So, lahat tayo kailangan natin ng test. Kailangan mo yan. Yung pag-alis mo nyo sa inyong bansa, sa Pilipinas, yung pag-alis mo nun, test na kaya yun. Tapos mamaya, malis ka doon. Ang dami-dami mong mga inakay iiwan, tapos mamaya, papachubig ko dyan, paklibits-klibits ka pa. I'm loyal. Yung mga langaw, aalirin yung mga manok. Alam yung mga manok, di ba? Gigili-gili yan. Ako! Because what happening to human is happening to the animal kingdom. Yan ang nangyayari. Kayo mga takalaw na yung mga manok, gigili-gili yan. Kunwari, sige na, punta muna tayo ito, iumin muna tayo, di ba? Tapos mamaya, kinabukasan nakita ko, nasa bar na siya. Nag-inom-inom na kasama ng mga friends. Happy with my best friends. I was not born yesterday. Huwag mo akong benta ng mga best friend na yan. Anong best friend? Kali-kalina. You are exposing yourself to the word I'm loyal sa mamaya. Kasama mga best friend mo na, lalaki, babae. Mamaya, una-una yan, 10 muna kayo 10. Susunod na date, 5 na lang. Susunod na date, 3 na lang. Susunod na 2 na lang kayo! Tapos sabi mo, loyal ka? Ano ending niya? Nagpunta ko siya sa lugar, kumain lang kami ha. Kapatid, you're talking to me. You're not talking to my daughter who's 3 years old. You're talking to me. Me. Bago ko pinanganak na ako, naulog ako sa iyo. Kaya huwag mo akong bebentahan ganyan because I know. At hindi mo pwedeng baguhin ang isip ng tao.
Kahit sabihin na, ipagpalabagin natin sa Israel na, kumain talaga. Kumain talaga, ha? Yung talaga akto na kumain lang talaga ng pagkain. Pero ang problema kasi marami ng ganyan. And the problem with that, ang dami mo ng problema. Because, hindi mo niresist ang temptation in the first place. Kung talagang, kaya mahirap yung mga ganyan. Amen? Ang sabi ng Panginoon mga kapatid sa 1 Corinthians 10:13. Unang Korinto 10:13. No temptation has overtaken you except what is common to humanity. So, si Israel, hindi ka bibigyan ng Diyos ng tukso o mga pagsubok na higit sa iyong kakayahan. Pag binigyan ka ng Lord ng temptation o test, kasi either yan either way, temptation or test, para minsan nagkakapareho na interchangeable siya. Kaya mo yan! Pero, paano mo makakaya ang pagsubok? Mismo ikaw ang nag-iimbita. Madaya ang kaaway. Diba? Madaya ang kaaway. Natatandaan niyo sinabi ng Lord? Sa Job chapter 1 verse 7, sabi ng Panginoon, "Where have you come from?" The Lord asked Satan. Satan answered the Lord, "I have been patrolling the earth, watching everything that's going on." Satan answered the Lord, "Where have you come from?" Sabi ng Panginoon, "Where have you come from?" Sabi ng Panginoon kay Satanas. Ang sabi ni Satanas, "Eto pagala-gala, I am patrolling the whole universe and watching everything what's going on." Now you are posting a Facebook with that, which is very attractive to men, especially in the Middle East. This is recorded, mga kapatid. Nasa YouTube tayo, ha? Middle East. Totoo yan, mga kapatid. Huwag kayong tumawa. Lalo yung magaling Middle East. Mahirap dyan. Sa UK, medyo magandang batas namin dito, eh. Pero you're talking about the Middle East. Takala dyan. Gigilian ka talaga. Sabi ng Diablo, pag-gala-gala ang Diablo, naghaharap ng masisira. Ang sabi ng Diablo, eto, in 1 Peter chapter 5 verse 8, "Maging handa kayo lagi at magbantay. Ang Diablo na kaaway ninyo ay parang liyong umaaligid at umaatungal at naghahanap ng kanyang lalamunin." 1 Peter 5 verse 8. So si Satanas, in Job, pag-gala-gala sa Cecil, patrolling what's going on. And in 1 Peter, the Bible is clear, magbantay. Mag-ingat. Maging handa. Kaya mga babae dapat maging maayos ang pananamit. Kagalang-galang. Hindi kailangan bastusin ng tao. Tama ang sabihin sa Batangas. Walang lalaking bastos. Pero may mga babae bastusin. Sometimes it's true. Hindi naman palagi. Pero minsan may katotohanan. Ang babae, may mga babae talagang kagalang-galang. Kahit magsuot ng mga gano'n, kagalang-galang pa rin siya. May mga babae talaga kahit nakatrahe yung boda lang, babatusin pa rin. Nakakita na ba kayo ng gano'n? Talagang pinanganak siyang gano'n. Siguro, the way she is portraying herself to the world. But the Bible is clear that Satan is roaming on the earth like a lion, seeking people to devour. Naghahanap ang Diablo sa Israel ng masisira. Alam ng Diyos sa kung kailan, alam ng Diablo. The good thing, alam ng Diablo sa kung kailan ka mahina. Hindi mo sasabihin lagi kang malakas. Kaya minsan mo sabihin mo, loyal ako. Ngayon, at that time, when you were taking a popo, you were maybe, you're saying you're strong. But after that, the test is coming. Now, how are you going to be strong? May mga tumatalak-talak na yan. Taktalao. May gumigirig-girig mga lalaki. Ang mangyayari po sa sunod, mag-aaway kayo ng asawa. Diba? Nasa ibang bansa yung lalaki, mababalitaan ng babae, may asawa na siya. Diba? One thing leads to another. Kaya makikita mo, how you gonna resist? In the first place, ikaw rin nagsimula. Kaya i-resist mo yung temptation.
Amen? I-resist natin itong temptation. Ang sabi ng Panginoon sa verse 9, ng 1 Peter 5 verse 9, labanan ninyo siya at maging matatag sa inyong pananampalataya. Lalabanan! Hindi mag-iimbita ka ng mga manok. Unloyal. Mag-iimbita ka. You are inviting problem. Huwag mo na sabihin loyal ka. Hindi naman ito nagmamalaking loyalty. At ang loyalty nakikita, hindi sinasabi. Hindi mo na kailangan sabihin loyal ako. No. It has to be seen in action. Loyal ka. Tapos mamaya, kasama mo may ibang lalaki. Loyal ka. Minsan kasi hindi na yung sinasabi mo. Minsan i-adjust ka na ng mundo by the way you do what you do. Loyal ka sa pag-inom ako, umuwi ka alas 12 ng gabi. Umuwi ka, pag-iray-iray ka na, hindi mo na nga alam kung saan ka natulog. Kaya minsan yung mga nag-FM, AM na yan, ang hirap. Yan, pumunta ng mga FM, AM. Wala naman pupunta doon, di ba? Kasi malapit lang ako doon. Kaya minsan pag dumala yung taxi mo doon, hindi na ko talaga kung sino mga nakapila doon. At pag nakita ko doon makapatid, at bababa talaga ako. Ano ka nandito? Part-time, basta part-time. Pinagkinis pala, no? Okay, sorry kung nagkamali lang ako. Sorry, tao lang. Kaya minsan mahirap. Kasi sabi rin ng Bible, in 1 Peter 5 verse 9, labanan ninyo at maging matatag sa pananampalataya. Lumaban. Hindi yung mag-imbita. Kung may sa mga babae, malayo ang asawa ninyo, huwag kayong ibatan ng mga lalaki sa bahay mo. Kahit ano pang sabihin mo, hindi mo kayang baguhin ang isip ng tao. Ay, wala kang pakialam. Oo nga, wala kang pakialam. Pero, iniwas na. Resist na lang. Para wala nang usap. Para ikandapit na lang. Wala kang mapapala. Wala kang mapapala. Wala kang mapapala sa pag-iimbita sa... Let's go back. Ayaw kung may mga asawa kayo mga kapatid, huwag kayo mag-imbita na mag-imbita. Amen? Ang sabi nito, labanan ninyo ang kaaway at maging matatag sa inyong pananampalataya, maging matatag sa inyong mga relasyon. Amen? Ang sabi ng Lord, Sister Dulce, love one another. Hindi love another one. Yeah, Brother G? God said, love one another, not love another one. Yeah? Ang sabi rito, labanan ninyo ang inyong mga kaaway at maging matatag sa inyong pananampalataya. Alam naman ninyong ang mga ganitong kahirapan ay dinaranas din ng inyong mga kapatid sa buong daigdig. Lahat tayo nagdaranas ng ganyan. Lagi may tukso. Amen? Lagi may tukso. At ang problema sa tukso, Sister Baby, alam mo ang maganda sa tukso? Kung kailan tutukso yung talagang mahina ka, alam ng Diablo na mahina ka. Nag-away kayo ng asawa mo, may nabalitaan kang ganito, ganyan. O, yung dati nyo naman din si... Ipapalala ko sa'yo. All dark and never mind. Diba? Ikaw naman, okay, never mind, okay lang, basta meron lang. Okay lang. Kaya minsan natutukso tayo. Amen? In James chapter 1 verse 14, natutukso ang tao kapag siya ay naaakit at nagpapatangay sa sarili niyang pagnanasa. James chapter 1 verse 14. Kaya wag mo sasabihin na nanggaling sa Diyos ang tukso. Walang ganon. Ang sabi ng Bible, natutukso ang tao kapag siya ay naaakit at nagpapatangay sa sarili niyang pagnanasa. Ang loyal, may natukso. May nagnasa. Gwapo. Magandang trabaho. Responsible. Thoughtful. Ay ito na lang. Kasi ito mas maganda. Okay. Tukso. Meron pa na eh. Kaya minsan, Brother John, mag-isip-isip ka talaga. Magpakasal. Hindi yan kanin. Pag mainit, ay iluluwak. Mahirap. God! Kung alam mo lamang. Di ba? Mahirap eh.
natutukso. Kaya minsan, dapat hindi ka talaga natutukso. Ang mahirap pa dyan, pag nakasal ka na, nagkaroon ka na ng asawa, lalo kung may comparison. Kaya yung mata mo, ay, yung asawa ko matanda na, ano na, losyang na. Eh, ito bata-bata. Kapatid, ako, tapatan lang tayo dito, ha? Natatawa ko, pero totoo yan. Kahapon may matanda na rito, taga-Jayaya siya. Pastor, bakit alam na alam mo lahat ang sinasabi mo? I was not born yesterday, 42 na kaya ako. Kaya alam ko na rin yan. Diba? Lagi may kumpara si Sister Mylene. O ngayong asawa ko, my God, bakit ganito na siya, tumaba na siya? Ito talagang, may six-pack. Ito na lang. Kaya Brother Joel, mag-isip ka. Mahirap! Kasi baka mamaya, nagkakamali ka. Ano daw? Sigurado na po. Palakpakan natin ang Lord, sigurado. Dapat ganoon, sigurado. Pag magpakasal ka talaga, sigurado, hindi pwede. Kasi minsan mahirap lalakad ka sa lahat, Sister Cecil, tapos mamaya, yung may agam-agam ka na. Ito ba talaga ang makakasal mo for the rest of my life? Na kahit umising ka, my God, nandyan siya. Kahit ayaw mo, nandyan siya. Di ba? Mga kapatid, hindi. Di ba? Nandyan siya, lagi siya nandyan. Yung lagi siyang, alino mo siya, kaya pumunta. Lagi kang, di ba, ang hirap. Kaya, minsan, Brother Joey, mag-isip-isip ka talaga. Minsan hinahayaan natin, mga kapatid, balik tayo sa ating topic. Minsan hinahayaan natin ang ating mga maling thoughts. Minsan di ganun. Meron tayo, kaya minsan ayaw ko nagpapapanood ng mga TV, mga fantasy, yung mga, kami pag nanonood yung mga Kardashian. Wow! Ano mga Kardashian? Masyadong showbiz! God! Kumakain, kung may mga kumakain, I don't have time to watch this nonsense television programs. Kumakain, nag-usapan. What are they talking about? Eh, gaganda kasi ng mga mukha nila. Wala kang mukha pala dyan. Maybe alam mo, mag-pray na ng talik ka. Diba? Because sa sabi ng Bible, hinahayaan natin na yung mga maling thoughts sa isip natin. Minsan, pumupunta tayo sa mga lugar na hindi dapat. Nasa lugar kang nag-iisa ka. Tapos, puro mga lalaki. Nagpumupunta ka sa mga lugar na hindi dapat. Kaya huwag kang pupunta sa mga lugar na hindi dapat. Alam mo, maraming mga problema doon, tukso doon, huwag kang pumunta. Pag-ingatan. Matuto kang mag-ingat. Isa yan sa resisting of temptation, maganda nga sinasabi, prevention is better than cure. Mag-ingat na, umiwas na, para hindi na matukso. Hindi yung, tao lang po ako. Natukso po ako. Nadarang sa init. Kasi lumapit ka sa init. Alam mo na may apoy. Alam mo madadarang ka sa init. Ang gagawin mo dapat, lumayo. Hindi yung parang, ano yun? Yung utitak. Alitak-tak. Lumalamig ka. Napatawa ko lang kayo kasi naantok na kayo. Lumalamig ka sa kumikinang-kinang na apoy. Eh, alam mo, tukso yan. Masusunog ka, kapatid. Alam mo na yung mga FM na yan. Iinom ka. Alam mo, pag nakainom ka, nawawala ka sa sarili mong huwisyo. Tapos sasabihin mo, natukso ka kasi pumunta ka doon. Uminom ka. So, actually, kasalanan mo. Huwag mong sisihin ang iba. Amen ba? Kasi minsan, ang kanyang pagnanakaw. Yung pagnanakaw, minsan, hindi ka kasalanan na magnanakaw. Kasalanan mo kasi. Open yung bag mo eh. Because, kahit kung hindi ako magnanakaw, pero nakita ko may temptation, ay, kukuhanin mo na lang siya. Kasi nandiyan ako. Ganon din yun. Kaya minsan, huwag kang pupunta sa mga lugar na hindi dapat. Or, nagdidesisyon base lamang sa kita ng laman. Kadalasan naman, natutukso ka. Paano ka magiging loyal? Nag-away kayo mag-asawa, hindi mo nakikita ng tao-tao. Kaya minsan mahirap na nag-a-abroad.
Kaya pag mag-aabot ka, dapat kasama mo lagi ang asawa. At kahit na minsan kasama na ang asawa, minsan hirap pa rin. Eh, yun ang mag-asawa na. Kaya na kaya dito? Diba? Sister Mabel, ikaw, diba? Kahit kasama mo ng asawa mo, hindi ka pa rin sure. Nakikita mo na yan, ha? Yun ang mamonitor mo na everyday. Yung pa kayang taunan. My God. Tapos iisipin mo, loyal ka. Hello? You cannot be. Because you are weak. Without Christ in you, you are not gonna be strong. Kaya ka naman nagiging strong talaga because of Christ. At very rare. Kaya ako, saludo ako. Taas ang aking kamay sa mga babae, mga lalaki talagang loyal pag uwi ng asawa. Pag uwi ng asawa, ako hanga ako, Brother Dolpo, actually. Palagpakan ng Lord, kaya po yung Brother Dolpo. Ito ang isang lalaki na actually, ngayon ko lang ito sinabi sa kanya. Because ito, umuwi, si Sister Ilinda, taon, ang binilang, Sister Ilinda, ganun eh. Pareho sila, very rare ang ganyan. Kaya, kung mag-aasawa kayo, talagang dapat yung kahit alamin mo talaga na talaga, kasi may mga babae talagang pwede mong iwanan sa Batangas, di kami kasabihan. Yung kahit iwanan mo yan, pagbalik mo, hindi yung katalib, Kuya Eddie, napakasakit, Kuya Eddie. Di ba yung kasabihan nga, iniwanan mo isa lang anak ko, pagbalik mo dalawa na, ano yung dalawa yan? Buti sila kung pwede mo sa marriage, sa sperm, hindi naman pwede. Yeah? Paano ba labanan ng tukso, mga kapatid? I still have 15 minutes. Sa aklat ni St. Matthew, sinasabi ng Diyos, sinasabi ng Bible na tinukso ng diablo si Jesus. And now, pag-aaralan natin how to resist. How are you going to challenge? How are you going to drive them away, those temptations? Because, makikita mo mga kapatid na even Jesus was tempted by the devil. Kaya minsan hindi mo pwedeng sabihin na ako tinutukso. Pero sabi ni Jesus, ako rin tinukso ako dyan. Nung nandiyan ako sa lupa, tao rin ako, kagaya mo, tinukso rin ako ng diablo. Hindi lang ikaw. Yeah? The Bible is clear that Jesus himself was tested. Yeah? In Matthew chapter 4. But Sister Ellen, every time that the devil is tempting Jesus, every time, you know what Jesus say all the time? Jesus was clear, nasusulat. So the first word, the first thing that we have to do to resist the temptation is to say, utter the word of God, to say, nasusulat. But the devil was telling Jesus, look, Jesus Christ, gutom ka. Pwede mo gawin, tinapay itong mga bato na to. You came from 40 days and 40 nights, prayer and fasting. Pwede mo gawin yan? Sabi ni Jesus, no. Nasusulat. Hindi lamang sa tinapay ng buhay ng tao, kundi sa mga salitang nang bumula sa bibig ng Diyos. Dinala na naman ng Panginoon sa sarili ni Satanas, si Jesus. Gano'n mo yung ganong analogy, no? Si Satanas, dala-dala ni Jesus, sabi ni Jesus, kayo pa kaya? Yeah? Pinakita ni Satanas ang kaharian. Oh, Jesus, nakita mo, di ba? Ikaw ang next in line, ikaw ang God the Son. Pwede mo kuhanin lang ito, pwede ibigay ko sa iyo, sabi ni Satanas. Ang sabi ng Panginoon, nasusulat! Dinala na naman ni Jesus, ni Satanas si Jesus sa taas ng mundo. Ito na, matalino si Satanas, Sister Dulce. Sabi ni Satanas, Jesus, di ba nasusulat din sa Bible na pag nahulog ka, sasaluhin ka ng mga anghel mo? Tama! Kaya hindi lahat nagsasabi ng Bible verse, Diyos. Kasi may mga tao marunong sa Bible, hindi galing sa Diyos. Because the devil himself is able to articulate the Word of God. Ang sabi ni Satanas, Jesus, ang sabi ng Bible, pag nahulog ka, sasaluhin ka ng mga anghel, nasusulat ka sa Psalms. But Jesus said, yes, I know, but nasusulat, huwag mong tuksuhin ang iyong Diyos.
Kaya mga kapatid, this is one of the way to challenge the temptation. You have to mention the Word of God. Sabihin siyo, katabi kapatid. Sabihin mo. Nasusulat. Kaya mahalaga mga kapatid, kailangan nagbabasa rin kayo ng Bible. Hindi ang binabasa nyo agad, pagigising nyo agad. Isa pang mata, naka-Facebook na kagad. Mahalaga sa isang Kristiyano ang babad sa salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, we are encouraging you to attend Bible studies because without knowing the Word of God, hindi mo kayang labanan ng temptation. You are going to be weak. Without the Word in your heart, you cannot say, what are you gonna say? Pagpunta mo ng court, when we came to Sister Dulce's hearing, ang sabi sa akin ng judge, yeah, I know that they are married, but why can she not go back to the Philippines and come back? Why can she not go to the Philippines and apply for Manila, go back to London? I was not aware of that. Kasi minsan, you are going to be caught unguarded, wala kang guard. Eh kung pa paano kung ganun din ang Diablo? Minsan kasi naglalakad, kaya minsan yung mga pag-ibig, di ba? Gusto kayo nagkakilala. Nagkakilala kami. Unexpected nga eh. Nasa bus lang kami, nagkakinginan lang kami. Yun na. Di ba minsan gano'n? Magkadikit lang ang kamay namin sa bus, magkagano'n. Ha? What's your name? Di ba? Kasi minsan gano'n, hindi walang unexpected, unguarded. Pero kung alam mo, sinasabi mo, medyo mainit. Ang sabi ng Bible, ganito ang sinasabi ng Bible. Kaya minsan, the only way to challenge the temptation is when you utter the Word of God. You cannot challenge it by yourself. You cannot say, I'm loyal. No! You cannot be loyal. Without God in you, without the Word of God in your head, in your heart, na pwede mo sabihin, ang sabi ng Panginoon, ganito eh. But my God, ang sabi ng Panginoon, lahat ng bagay kayong pagtagumpayan. Lahat ng bagay kayong pagtagumpayan. I know that God is with me. Pag dumating ang mga pagsubok, Lord, kaya ko ito. Pag may sakit akong Panginoon, dahil sa mga latay, pinagaling mo ako. Kaya ang i-articulate, kaya sabihin, nasusulat. Just like Jesus did. Tinutukso siya ng Diablo. Pero every time na binabalata siya ng Diablo, Jesus always attack. That the Word of God is saying, sinasusulat, itong nasusulat. Kaya on the third time, Sir Ellen, temptation number 1, temptation number 2, temptation number 3, the devil fled. Umalis yung Diablo. Hindi na kaya eh. Ganun tayo. When you are tested, just say, the Word of God is saying this. Pagka inaatake ka ng Diablo, uy, pintukan mo. No. The Word of God is saying this. Lagi mong babalikan. Because the devil is a liar. The devil will inject negativity in your head. The devil will say this, which is a lie. But when you stand to the Word of God, hindi. Ito nasusulat eh. Ito alam ko. Ito ang sinasabi ng Word of God. Hindi dapat ako magpadaya. Because the devil is a liar. He keeps wandering, he keeps patrolling, and looking on what's going on. Naghahanap siya ng masisira. Ako kaya yung masisira na yun? Kaya minsan maging matahimo. Kaya minsan maganda yung, alam mo yung Word of God. In James chapter 4 verse 7, the Word is saying, the Bible is clear, resist the devil and he will flee from you. Ganun din sa mga tukso. O may natutukso sa inyo? May nanliligaw? Alam mo na meron ka ng partner, nagpapaligaw ka pa. Alam mo na may partner ka na, nagbibigay ka pa ng number mo sa... Ay, tinawagan niya ako eh. Paano niya nakuha ang number mo? Naghula-hula lang siya na... Nag-random lang siya ng mga numbers, tapos namabas ang pangalan mo. Ibig sabihin, binigay mo. On the balance of probability, you were guilty of equality. Nagbigay ka, you consented. Hello? Can I just go on? Yeah. Kailangan i-resist
sisisihin mo ang Diyos? Huwag mo sisisihin ang Diyos. Because in the first place, you consented. You confirmed. Amen? Kaya marami ganyan sa mga rape issue, mga rape cases. Tatawin ng judge, how did you do it? Oh. Okay. If there was a consent, then there's no rape. I'm sorry about that, but that's the reality of law. There's no rape if there was a consent. Huwag ka mag-claim. Because hindi mo nilabanan. But the Bible is clear. If you want to challenge the temptation, the Bible is clear that you resist the devil. And he will flee from you. In James chapter 4, James chapter 4 verse 7. That's like what Jesus did. Every time inaatake si Israel, Jesus Christ resist. Nasusulat. Kaya mahalaga, alam mo punong-puno ang utak mo ng mga word of God. Every time na may dadating ng problema, wala kang pera, nasusulat sa salita ng Diyos. Philippians 4:19. But my God shall supply all my needs according to His riches in glory by Christ Jesus. Oh, may problema? Ang sabi ng Panginoon, love does not record anything wrong. Love does not record any wrong. Oy, nag-away kayo. Oh, hindi naman porke nag-away kami ngayon, magbe-break na agad kami. Hindi lang porke nag-away na kami, divorce na kaagad. Away lang niya. Ang sabi ng Diyos, matuto ka magpatawad, forgive. Ito ang masasabi. Hindi yung, uy, inaway ka. Labanan mo! Puntahan mo niya! But the Bible is clear. Forgive. Magpatawad. Ang sabi ng Lord, vengeance is mine, but the victory is yours. Lahat ng problema mo, ibigay mo sa Diyos. Hayaan mo Diyos na magmagiganti. Huwag ikaw. Kasi baka mamaya balikan ka, ikaw pang may kasalanan, ikaw pa nahuli. Pero pag Diyos ang gumawa ng paraan, malinis. No trace. Tingnan mo si Duterte. Ang daming issue about criminality, mass criminality, or ano na tawag yung EJK, extrajudicial killing, but no one can blame him. Those 8,000 people, who? Wala naman ako doon. Di ba sabi ni Duterte? Wala ako sa place of incident, I was not there. Wala makakaturo sa kanya. Kasi malinis mukha. Kasi ang pumapatay talagang pumapatay, mga pulis, otoridad. Because ang ginagawa niya, ibinibigay niya sa mga taong kayang gumawa. Hindi ko to kaya kasi pag akong gumawa ito, ma-accuse ako eh. Diyan din tayo. Pag may kalaban ka, Brother Georges, elevate mo agad to the next department. Lord, may nangaaway sa akin. I'm giving it all up to you. Kahit I am tempted to get a 45, I will kill them all! I will fight them! But you are being tempted. How to resist? Lord, nasusulat. Ang paghihiganti ay para sa iyo. Hindi ko man sila kayang patayin isa-isa. But Lord, ako ay magpapatawad. I will release, I will forgive. Not because they deserve. Not because what they did to me is correct. Maaaring hindi. Pero I deserve peace. Magkakaroon ako ng kaluwagan ng aking dibdib. Mabubulutan ako ng tinik. Wala akong problema. Makakalakad ako ng malaya. Wala akong inaalala na saktan dahil Diyos ang gumawa ng lahat ng bagay para sa akin. Amen? Last but not least, mga kapatid, last 5 minutes. Amen? In Ephesians chapter 6, verse 10, sa kahuli-hulihan, maging matibay kayo sa tulong ng Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang katatagan. Yan. Maging matibay kayo sa tulong ng Panginoon. Amen? Magpapatulong. Pero huwag ka mag-i-invite. Nag-i-invite ka. Tulong ng Panginoon ang tutulungan. Ikaw nag-i-invita. Hello? Tama yung Sister Esme, you interpret, ha? Isuot ninyo ang mga buong kasuotang pandigma ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng dyablo. Kailangan, Sister Flor, nakasuot yung pandigma, yan yung mga armory ng mga warriors, dapat nakasuot yan. Di ba, yung mga sandatan, yung mga gladiator, dapat gano'n kumpleto ka. Pero kung ilalis mo yung
Lahat ng mga sandata, mga kasuotan. Tapos, wala ka na sandata, expose ka pa. Ano na ngayon? Wala ka na sandata, expose ka pa. Patay ka. Hindi mo kayang talunin ng Diablo. Kasi ang Diablo, Sister Ellen, matalino yan kaysa sa'yo. The only way we can challenge the devil is when we understand and know the Word of God. That's the only way we can challenge the devil. That's the only way. Ang sabi dito, isuot ninyo ang inyong mga kasuotang pandigma ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakala ng Diablo sapagkat ang pakikipaglaban natin ay hindi sa laman at dugo. Sister Dulce, hindi sa laman at dugo. We are not going to fight the battle in our own flesh. No. The Bible is clear. Ang pakikipaglaban natin ay hindi sa laman at dugo, kundi sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga makasanlibutang hukbo ng kalilibang ito, laban sa mga espiritual na puwersa ng kasamaan na nasa kaitaasan. Kaya when you are fighting people, you are not fighting them. You are fighting the heavenly realms. You are fighting the warfare in the heavenlies. Kaya kahit isa ka lang. Because you are on your own. But when you are entrusting into Jesus, you are giving your problem to Jesus. Lord, this is you. This is your problem. This is no longer my problem. I'm going to sleep. Let God arise and let His enemies be scattered. Yun ang kanta natin eh. Let God arise. Kaya nung bumangon Sister Carol ng Panginoon, let God arise and let His enemies be scattered. Eh di mahimbing ang tulog mo. Para kang Duterte style. Yung mga drug lord. Tulog ka! Kasi ibang gumagawa. Kaya kumilos sa Diyos. Pag kumilos sa Diyos, hindi ka pwedeng accuse because wala ka rin, hindi ka guilty. Ang mahirap na pagkait kong gumawa, nilaban ko nga. Nakasti gumawa yung isa, hindi ko naman may kasalanan ngayon. Kaya minsan wag mong ilalagyan pa kasi yung mga kamay. Amen? Kaya isuot ninyo mga kapatid, sabi dito, kaya isuot ninyo ang inyong mga kasuotang pandigma, kaya manindigan kayo. Kailangan may panindigan, Sister Flo. Gawin ninyong sinturon sa inyong mga baywang ang katotohanan habang suot sa dibdib bilang pananggalang ang katwiran. Suot sa dibdib ang katwiran, yung truthfulness nakasuot. Pero kung wala kang suot, wala kang saplot, saan tayo pupunta? Wala ka! You're dead! Tapos, magsasabi ka sa Facebook profile mo, complicated. Ikaw ang salarin! Ikaw ang nagipita ng problema! Wala sanang problema. Kasi ang sabi ng Bible, habang suot sa dibdib, bilang pananggalang ang katwiran. Eh wala akong suot sa dibdib. Mga kapatid, nakakatawa lang ito, pero totoo, di ba? Kaya sa tayo, alam mo, gusto ko yung suot mo na yan. Hindi lagi mga nakanek talagang, yan. Yung mga babae, pagka yung dudukuan kayo, dapat babae, Pilipina. Hindi yung naulaw na kaalam. Eto, tingnan niyo ako. Tapos magkataka ka pa. Nililigawan ka. Kasi tayo na minsan nagpapakita lang ng motibo. Kaya sa mga babae ka, konti kemi na konti. Kahit matanda ka na, baka na makakita. Lalabas ng tahanan, o kailangan ito, terrace nyo. Nasa labas ka ng tahanan. Kailangan, magsuot ng maayos. Hindi yung lalabas ka pag wala kang pakialam sa daigdig ko eh. Di ba? Ang sabi ng Lord, magsuot. Bukod, isuot ninyo sa inyong mga paa ang kahandaan upang dalhin ang ebanghelyo ng kapayapaan. Bukod sa mga ito, gamitin ninyo ang pananampalataya bilang kalasag na sa pamamagitan nito ay mapapatay ninyo ang mga nag-aapoy na palaso ng masama. Kailangan may pananampalataya ka, Sister Ellen. To resist the temptation, dapat daladala mo yung faith. Panginoon, kaya ko to. Kaya ko umalis ang bansang Pilipinas para sa pamilya ko, hindi para maging
Matukso. Kaya minsan pagbalik, tukso, daladala kita. Diba? Sorry. Ano topic natin eh? Keep watching and praying that you may not enter into temptation. The spirit is willing, but the flesh is weak. Kaya minsan naalagaan mo yung katawan mo. Alam mo, mahina ka, galing ka sa trabaho, makikipag-date ka pa. Hello? That's not the right time to date. Galing ka ng trabaho, mahina ang flesh. Your flesh is weak. Tapos na tayo ng mapalipad, just carrying 5 minutes. Kagagaling mo sa trabaho. From 7 to 7 ka, hanggang 9 o'clock ka. Makikipag-date ka ng 10, 11, 12 o'clock in the midnight. Your flesh is weak. Iinom ka, your mind is weak. Natukso po ako. Kasi nagpatukso ka. The flesh is weak. Kaya minsan, naranasan ko ba na may mga tao na pumasok sa isang relasyon tapos nagsisisi sila? Ba't dahil nandun na sila, hindi ka na makala. Nandun mo na sa kumunoy. Mahal ko na rin siya, kapangit-pangit naman niya. Hindi ko alam kung bakit ako namamahal sa kanya. Ikaw yun eh. Maraming na totoo ba yun? Napamahal ka na! Because natukso ka na. You were unable to resist the temptation. Because the flesh was weak. Nakipag-date ka ng alas 11 ng madaling araw. Hawa kamay. Nandun pa kayo sa London Eye pa kayo, kahawak-hawak kamay kayo. Ihulog ko kayo maya dyan. Okay, tulog ko kayo dyan sa Thames River. Kaya minsan, i-resist natin mga kapatid. Finally, Matthew 5:29, last verse mga kapatid. Kung nagiging sanhi ng inyong pagkakasala ang inyong kanang mata, Matthew 5:29, dukutin mo at itapon ito. Kaya minsan, very harsh ang teaching ni Jesus Christ. Biro mo, pag mata mo, dudukutin, kaya mo dukutin yung mata mo. Sabi, kaya mo dukutin ang mata mo. But Jesus Christ was saying that in Matthew 5:29, kung naging kasalanan ng iyong ang nagiging sanhi ng iyong kasalanan na iyong mata, dukitin mo yan, kumuha ka ng kutsilyo. Napakaharas ang teaching ni Jesus Christ. Kung talaga susundin mo siya, literally ha? Kasi may mga taong literal sumunod sa Biblia. Bawal magpagupit. Kaya minsan, ang mga ilong, ang haba na, ang ginigil, ang haba na halo, pero ang haba na, hindi magpagupit kasi sabi na ng Bible. Kapatid, pero may tinatawag ng proper grooming and hygiene. Sabi kasi ng Bible, dapat hindi magpagupit, mahaba. Oo nga, pero gusto ng mga kapatid. Umaalingaso, hindi ko na maamoy ang presensya ng Diyos. Hello? But the Bible is clear. It's very tough. Jesus said, kung ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, ay ang iyong kanang mata, dukutin mo ito at itapon. Sapagkat mas mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng iyong katawan kaysa matapon ang iyong buong katawan sa impyerno. Talaga namang impyerno pag natutukso ka? Kaya minsan ang ibang tao natukso na sa impyerno na. Hindi na makalis sa impyerno. Natukso! Kaya sabi ni Jesus Christ, ang galing niya. You have to be strong. Resist by challenging the temptation with the Word of God. Salita ng Diyos ang panlaban. Amen? Palakpakan natin, Lord, tayo natin sumayon mga kapatid. Maraming salamat o Diyos sa amin pong natapos na gawain ngayong gabi. Patungkol, Panginoon, sa how to resist the temptations. Lord, turuan mo kami. Panginoon, turuan mo kami na ma-challenge namin, Panginoon, ng mga temptations. We may not be strong on our own. But Lord, you said in your word that if we abide in you, you will abide in us. Sinabi mo, Panginoon, kung kami mananatiling nakakabit sa iyo, Panginoon, kung kami mananatiling nakadikit, Panginoon, ng aming mga sanga sa puno ni Jesus, kami, Panginoon, ay mananatiling malakas. And Lord, turuan mo kami, Panginoon, na maging malakas sa panahon ng pagliliglig. Because Lord, we believe that the shaking has started.
And Lord, makikita mo po sa church na ito ang mananatili. Mananatili, Panginoon, ng mga tao, Panginoon, Lord, na makikita, Panginoon, ang tibay at tatag ng mga mananampalataya sa church na ito, Panginoon, sapagkat nagsimula na po ang pagdiliglig. Lord, marami po sa amin, ang ilan po sa amin ay malalaglag. Lord, we may not want it, but Lord, it is our choice. It is our decision, Panginoon, to hold on to the mighty, solid word of Jesus. Mananatili kaming tapat, Panginoon. Mananatili kaming nakakabit, Panginoon, sa sanga ni Jesus. At Lord, the shaking may have started, Panginoon, but we will be strong enough to hold on to the mighty word of Jesus, Panginoon. Mananatili kami, Lord. We will keep running this race until we see you face to face, Panginoon. Mananatili kami sa pagtakbo, sa pananampalatayang ito, Panginoon, na hanggang sa muling pagbabalik, O Diyos, kami po ay makikita mo kung saan mo kami itinanim. At Lord, hayaan mo po kami magbunga dito sa church ng Maranatha, Panginoon. Hayaan lumago ang church na ito. Hayaan lumakas kami, Panginoon. Dumami kami, Lord. Send many, many souls in this church. Hayaan, Panginoon, na dumating man ang mga tukso, mga pagsubok sa aming buhay, Panginoon, ay mananatili kami, Panginoon, na malakas, na nakahawak, Panginoon, sa mga salita ng Diyos. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy mo kaming pagpalain, palakasin, Panginoon, patibayin. Bigyan mo kami ng tamang pananaw sa buhay, Panginoon, tamang pananampalataya, tamang karunungan na sabihin namin ang iyong mga salita na every time darating ang mga tukso, Panginoon, we are able to resist the temptation by challenging them through the word of Jesus. Na ikaw rin, Panginoon, ay tinukso. Panginoon, ngunit kami man ay matutukso, Panginoon, tutuksuin man kami ng kaaway. But Lord, turuan mo kami magsalita ng iyong mga salita, O Diyos. Maraming salamat, Panginoon. Binabalik ko ang lahat ng kapurihan, ang lahat ng kalulhatian sa matamis at kataas-taas ang pangalan ng aming Panginoong Hesus, ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen! Hallelujah!